Good day po sa mga idol natin dyan na mga nanonood po dito kay The Carlon Expert. Today's video, pag-usapan natin yung mga customers na buying po ng bagong sasakyan na gusto pong malaman kung talaga nga bang brand new yung sasakyan na binibili ninyo. Sariwa pa rin ba yung mga kinukuha ninyo sasakyan galing kasa? Siyempre kapag brand new ang sasakyan at galing kasa, matic, talagang brand new. Walang issues mga ka-idol. Pero sometimes, may mga customers na nagda-doubt na yung kanilang nakuhang sasakyan ay mukhang gamit na. O yung iba ay tingin nila mukhang tinest drive na ito o babad na ito sa showroom o yung iba naman ay nai-display na sa mga malls. Kaya ang gustong malaman ng ating mga followers, paano natin malalaman kung talagang sariwa yung aking brand new na nakuha? So, sa bidyong ito, yan ang pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo para just in case kung kayo po ay nagbabalak na bumili po ng sasakyan o di kaya nandun na kayo sa point na namimili na kayo sa mga car dealers o namimili na rin kayo ng mga swatches ng kulay, mas maganda alam nyo na rin po kung paano o ano yung mga indications kung brand new ba yung makukuha ninyo o medyo medyo worn out ng konti. Brand new pero parang worn out ng konti, 'di ba? Okay. So, bago natin umpisahan ang bidyong ito mga ka-idol, sa mga nais pong, gustong kumita ng extra income, I am inviting you na mag-join po kayo sa aking pagbebenta ng mga second hand na sasakyan. May GC po akong ginawa para mapag-usapan natin kung ano yung mga units na pwede po ninyong ibenta. May mga guidelines din po ako kung ano yung mga dapat po ninyong gawin at ano yung mga dapat po ninyong iwasan. So kung interesado po kayo, i-follow nyo rin po ako sa aking Facebook account, sa aking Facebook page. Mag-message lang po kayo na I want to join. Okay? At dun sa mga followers, mga customers din po o viewers na nagbabalak pong bumili ng bago sasakyan, nais pong magpa-advise sa akin kung ano yung mga dapat gawin, ano yung mga hints para ma-approve, mag-message din po kayo o yung may mga issues kagaya po ng may CMAP na hatakan po ng sasakyan, past due, ayan. Ilapit nyo yun sa akin mga ka-idol dahil matutulungan ko po kayo para i-resolve ang inyong mga problema o issues. Okay? So, paano nga ba natin malalaman kung ang ating unit ay medyo worn out ng konti o sabihin natin exposed sa showroom, exposed sa display o baka na test drive na? Okay? So, lahat po ng brand new na sasakyan sa kasa ay brand new talaga. As in brand new. Yun nga lang, syempre, hindi mo naman mai-showcase yan sa customer kung hindi mo rin lalagyan ng display. 'Di ba? So, sa mga units na fast moving, walang problema. Yung mga brands na fast moving, walang problema. Let's say, Toyota. Ayan, fast moving po yan. Yung mga units na naka-display po sa showroom ay usually less than 1 week, sold na yan mga ka-idol. O di kaya, sometimes, isang araw lang, pag-display, kinabukasan, sold na kagad. Yung mga units kagaya po ng Mitsubishi, mabilis po yan. Pero sometimes, meron din po kaming tinatawag na tulog na unit, yung mga variants na hindi po masyadong mabenta. At yun po yung common na dini-display po namin sa showroom para lang ma-visualize ng customer na meron palang ganitong klaseng variant. O sabihin natin, ito yung mga push variant po namin. Slow moving or non-moving variants sa aming inventaryo. Lahat ng yan ay brand new po mga ka-idol. Kaya kung mapapansin po ninyo, dati wala pong takip yung aming mga conduction sticker sa showroom. Pero ngayon, nilalagyan na po namin yan dahil sometimes may mga customer na sobrang picky o mitikuloso na kapag nakita nila yung conduction na yon at yun ang binigay sa kanila ay inaayawan na kagad. Na kahit isang araw lang na i-display,
nalaman nila na inassign sa kanila yon, inaayawan na po nila. So, iniiwasan na po ng mga car dealers yan mga ka-idol. Okay? Yung mga units na medyo mabagal ang turn around o bentahan ng sasakyan, yun mga ka-idol, medyo nakakaano po yun, alam mo na yun, parang medyo nakakatakot ng konti dahil baka yung unit na nakuha po ninyo ay matagal nang naka-display sa showroom. Kumbaga marami ng labas-masok sa loob ng kabina, marami ng umupo sa upuan, marami ng kinalikot doon sa unit. Ayun, kaya medyo nakakatakot ng konti. Pero sa mga fast moving brands kagaya ng Toyota, Mitsubishi o Honda, yung mga Kia or Hyundai, yung Suzuki, ayan, basta't yung mga anything na medyo sabihin nating famous o popular, wag po kayong mabahala do'n mga ka-idol dahil usually yung mga unit naman po do'n ay sometimes, ilang araw lang naka-display tapos sold na kaagad. Okay. So, paano natin malalaman kung talagang sariwa ang ating unit na brand new? Usually, makikita po ninyo yan doon sa production date. Yung production date ay parang sticker po yan na nakadikit either doon sa windshield or doon sa side ng ng window, sometimes doon sa may door, or sometimes malapit po sa dashboard. So, just in case na kayo po ay talagang na, yung kumbaga, okay na sa unit na kursunada po ninyo, kumbaga sold na kayo dun sa unit na kursunada po ninyo, tanungin po ninyo ang inyong mga kausap na ahente kung ano ang production date ng inyong unit. At kung pwedeng ipakita sa inyo, let's say nasa showroom po yan or nasa nasa kanilang stockyard na which malapit lang sa dealership, mas maganda para makita po ninyo kung ano talaga yung production date, no? Yung production date ay normally mga po yan, ahead po yan ng mga hindi, sorry. Ano po yan, late po yan ng isang taon. So let's say ngayon 2025, no? November 2025. Sometimes ang makikita po ninyo sa production date ay ah, ah, let's say mga July 2024. Yung iba po diyan ay mga may March 2024. Ganun po mga ka-idol. Usually 1 year po ang pagitan ng ng production date pagdating dito sa Pilipinas. But lahat naman po 'yan ay brand new. Kasi yung unit po na binibili po natin ay karamihan galing po sa ibang bansa. So let's say sa bansang Thailand, bansang Indonesia or Korea, from there simula nung ginawa po ang inyong unit, of course dadaan pa ho 'yan sa mga yung paglilipat-lipat ng kung saan ilalagay na na lote. O ito assigned for Philippines, ito assigned for India, o assigned for let's say Singapore, gano'n. So dun pa lang mga ka-idol, it would really take time for them na i-sort out yung mga yon. So tumatakbo po yung mga araw, and then also yung logistics. So, hindi po mabilisan mga ka-idol, at sometimes medyo late tayo dahil sa hindi naman tayo usually ang priority ng yung mismong bansa kung saan ginagawa yung unit. Sometimes mas priority nila yung sabihin natin Thailand, o priority nila yung Australia. May nabalitaan nga ako pagdating po sa mga Japanese na na left-hand drive, tayo ay yung pinakahuli. Dahil tayo lang, karamihan po sa atin ng unit dito naman talaga is 'di ba? Ang gamit naman natin dito is left-hand drive. Pero may iba kasing mga countries na right-hand drive. So, hindi tayo masyadong priority. Kaya that's why sabi sa akin ng
manager dati, hindi tayo priority pagdating sa ano, sa mga ganitong special allocations ng Japanese na imported units. Dahil tayo lang yung ano, yung left-hand drive dito sa lugar sa Asia karamihan is dito is ano right-hand drive. So ayun mga ka-idol. So from there parang na-realize ko, oo nga 'no, kaya pala hindi tayo masyadong priority tsaka konti ang allocations doon sa mga special unit na 'yan, okey? Next mga ka-idol is yung amoy. Amoy ninyo yung, interior, cabin ng inyong sasakyan. Kung amoy talagang plastics pa, tapos nandun pa yung mga plastics nakadikit pa doon sa infotainment, nakadikit pa yung plastic na cover doon sa instrument cluster, may mga gano'n. May iba naman tinanggal na dahil siyempre yung mga, driver po natin or yung, PDI driver natin, medyo nalalabuan. So, yung iba tinatanggal po. Pero dun sa ano, sa infotainment, usually hindi po namin ginagalaw 'yan. May iba naman wala na talagang nakalagay na gano'n. Yung mga malalaking infotainment sometimes wala. Yung mga maliliit, given meron po 'yan. Tapos yung hood, ayan, may sticker din po 'yan pero wag po kayong mag-expect na may sticker pa rin ang inyong hood dahil matic pagdating dito sa Pilipinas tinatanggal po ng ano 'yan, ng dealer po 'yan. Dahil sa siyempre yung ano, yung bakas nung sticker na kumapit doon sa body, kailangan pong matanggal 'yan. Kailangan malinis na po 'yan pagdating dito. Yung plastic din na naka-cover doon sa gulong sa mugs po natin, meron din po 'yan pero tinatanggal na rin po namin 'yan dito para malinis po yung ating gulong. Nagtataka yung iba is bakit yung aking, ah, disc brake ay may kalawang. Baka naman, kinakalawang 'to o sabihin natin luma ng aking unit. Usually kasi kapag ang unit ay nasa yard or nasa lot na na nabibilad sa araw o sometimes nabibilad din sa ano, sa ulan, yun din po yung cause na may mga konting kalakalawang. Pero yung kalawang na yun ay natatanggal din po. Kumbaga parang ano siya, para siyang parang akala mo alikabok lang na 'pag hinawakan mo natatanggal. 'Pag inano mo, 'pag pinahid mo yung daliri mo, 'pag inis-is mo ng konti natatanggal. Kaya 'pag medyo matagal po 'yan sa lot, kinakapitan po nun. Subukan mong i-park ang inyong sasakyan sa parking ninyo o sa tapat ng bahay ninyo tapos naulanan, tapos hindi mo ginamit ng mga ilang araw, makikita po ninyo na may mga kalakalawang po ang inyong ano, disc brakes. Oo. So hindi po 'yun luma mga ka-idol, brand new pa rin 'yun at nangyayari din po 'yan sa mga high-end na sasakyan, okey? Basta't ang importante mga ka-idol is alamin po ninyo kung ano po yung production date ng inyong sasakyan. Try ninyong magtanong sa inyong mga kausap na ahente. At kung gusto talaga ninyong makasiguro, pwede po ninyong, tanungin ang ahente na, "Puwede ko bang tignan yung inyong ano, ang inyong, inventory kung kailan dumating ang iyong unit or puwede ka bang magtanong kung kailan dumating sa inyong inventaryo ang unit na 'yan." Let's say, galing ito ng Batangas, kailan dumating dito sa dealership o ilang araw na ito sa dealership o ilang linggo na ito sa dealership, gano'n, okey? Wala namang masamang magtanong sa mga ahente at yung mga ahente naman natin ay sasagot at sasagot din mga ka-idol. Pero lahat po ng mga sasakyan na ibinibigay po sa atin ay brand new. Yun nga lang, sometimes medyo may iba po diyan ay medyo mataas na yung milyahe dahil sa kakalipat po 'yan. Kakalipat doon sa planta, kakalipat sa dealership o sometimes sa mga sister dealership. Let's say, ah, yung ganitong klaseng brand, meron siyang sister dealership dito sa Manila at doon sa province. So, let's say i allocate sa inyo yung unit.
So instead na ilagay po 'yan sa carrier, dahil ang binili po ninyo ay hindi naman kamahalan, ita-travel na lang po nila 'yan ng ano, ng sabihin natin patatakbuhin po nila ang sasakyan ng without a carrier. Kasi kapag sinakay po nila sa carrier 'yan, ang singil po ng carrier, usually mga roughly mga 15,000, 20,000. Yung mga gano'ng klaseng ano, halaga, hindi po kayang i-shoulder 'yan ng ahente, hindi rin po kayang i-shoulder ng management 'yan, okey? So, pagpunta po ninyo sa dealership, let's say binigyan na kayo ng allocation, tanungin po ninyo ang inyong mga kausap na ahente na, ano ang production date nito and kailan dumating ito sa dealership. Yung unit ba ay from planta diretso ba kaagad sa dealership? Ayan. O di kaya baka galing po ito sa kabilang dealership tapos tinransport dito. Check mo rin kung ilan ang ano nun, ilan ang milyahe nun dahil siyempre 'di ba baka doon pa lang sa kabilang dealership mataas na ang milyahe tapos ibibiyahe papunta sa dealership na kung saan ka nag-purchase, madadagdagan pa yon. So pagtingin mo doon sa milyahe or odo ng inyong sasakyan, umabot na pala ng higit 200 kilometers. So glaring yun mga ka-idol. Big issues yun para sa'yo, 'di ba? So, tanungin mo yung ahente, ilan na ba ang current, mileage ng aking unit ngayon since na, nandiyan na pala yung unit na inallocate sa inyo. Kapag nalaman po ninyo ng more than 200, nasa sa inyo. Call niyo na po yun kung kukunin niyo po ba yun, yung unit na yun o maghihintay po kayo ng ilang araw, ilang linggo para mabigyan po kayo ng another allocations. Hindi ko naman sinasabi na 'wag ninyong kunin ang mahigit 200 na yung kilometrahe, okey? Depende po kasi 'yan sa unit dahil sometimes kapag yung unit ay, push item o sabihin nating, medyo natenga dahil walang masyadong orders, nilipat-lipat ng parking. Let's say, nanggaling dun sa kabilang dealership. Tapos dinala doon sa kabila dahil akala tutuloy yung buyer, hindi pa rin tinuloy. So, nilipat doon sa dealership kung saan ka nag-inquire. So, imaginein mo yon ilang milyahe ang tinakbo nun mga ka-idol at hindi po yan kini-carrier. Ang usually na kini-carrier po ng by piece o paisa-isa is yung mga high-end units kagaya ng Mercedes-Benz, BMW, Volvo, anything na European cars ay kini-carrier po yan. So, kung bumili po kayo ng, mamahaling American car kagaya ng Mustang at tingin po ninyo medyo alanganin po kayo kung saan nanggagaling yung unit mo, kung baka sa kabilang dealership pa ho yan, mag-usap na kayo ng management. Sino ba ang magso-shoulder ng carrier dahil ayaw mong itakbo ito ng ano lang, ng mag-isa. Gusto mo pa ipa-carrier ito. Kaya call nyo rin 'yan mga ka-idol. Nasa side nyo po 'yan. Dahil ang management po ay, walang say pagdating po sa ano, sa gastusin ng freight ng inyong sasakyan, okay? So yung tinuturo ko sa inyo ay just to be ano lang, just to be, just to secure lang naman na talagang, sariwa pa ang inyong sasakyan. Bukod sa amoy plastics pa yung loob mga ka-idol, hawakan mo rin yung upuan, kung firm pa ba yung mga bolsters niyan, yung mga foam niyan, and then yung mga ano, yung mga detalye kagaya ng dashboard. Kaya 'di ba kung mapapansin po ninyo sa mga videos ko, ipinapakita ko talagang inaano ko talaga, kino-close up ko talaga ng video yung dashboard, yung steering wheel, yung infotainment. Tignan po ninyo doon kung may mga scratches ng mga kuko o yung ano, yung discoloration. Tignan po ninyo yung door handle, ayan. Kaya nga 'pag nasa dealership po ako mga ka-idol,
talagang chine-check ko kung kailan dumating yung unit, kung nai-display na ba, at kung nai-display, ilang araw na sa display ito dahil kung tingin ko, more than ano na ito, more than 2 weeks na ito ay medyo siguro maghe-hesitate na ako na ibigay ito sa kliyente. Dahil baka mamaya, napansin na ito ng aking kliyente sa showroom. Kung gusto mo talagang makasiguro doon sa unit na ibibigay sa'yo, let's say, yung kursunada mong unit ay nasa showroom pala. Yung mismong kulay na kursunada mo is nasa showroom pala. At sinabi mo sa iyong ahente na, gusto ko yung Sario, hindi itong nasa showroom. Kung gusto mo talagang makasiguro mga ka-idol, is hiramin mo yung susi ng unit na nasa showroom. Sabihin mo, "Boss, pwede mo bang i-on yung ano, yung push start. Kahit 'wag mo na i-on yung engine, on mo lang para makita ko lang yung display ng infotainment, ng Odo." So, papayag naman yung iyong ahente, okay. At, doon mo makikita, yung conduction niyan dun sa mismong susi. Like I said, yung mga conduction po ngayon ay inano na po 'yan, tinatakpan na po ngayon 'yan. Dati hindi, pero ngayon tinatakpan na po 'yan ngayon mga ka-idol. Para iwas din exposure doon sa mga videos tsaka yung pictures for, data privacy na rin 'yun mga ka-idol. Hindi po 'yan hina-hide ng dealership para makapamili po kayo, hindi gano'n. For data purposes, privacy purposes din po 'yan mga ka-idol, okey? So kung gusto mo lang makasiguro na yung talagang unit mo ay wala sa showroom, pwede mong hiramin yung susi, tignan yung nakalagay doon na ano, na conduction. Nandun po yung conduction nun. Huwag mo nang silipin dun sa ano, dun sa showroom kasi may mga CCTV po yan. Baka mamaya ma-question ng mga kausap ninyong ahente na, bakit sinisilip yung conduction ng unit?" Okay. Huwag po kayong pa-obvious. So, yan lang mga ka-idol. Kung gusto ninyong makasiguro o talagang thoroughly, "Sir George, tama ba yung mga unit na nakuha ko, in-assign po sa akin? Ito po yung ano ko, in-inspect ko sa unit." Ayan, puwede niyo pong itanong din yan sa akin mga ka-idol. Mag-reach out po kayo sa aking Facebook account. So, before niyo po ilabas ang unit na in-assign po sa inyo o i-re-release po, i-double check po ninyo ang inyong unit na talagang ano, talagang, ah, malinis at 'wag po kayong papayag na i-release ang unit ng gabi na o tag-ulan na hindi po ninyo masipat yung bawat detalye ng inyong sasakyan, exterior, interior, kung may scratch ba, may dents ba, may scratch ba sa loob, ilan na yung milyahe, ano yung amoy, ano yung ano ng upuan, baka, medyo laspag na yung upuan, gano'n mga ka-idol. Okay, so sana nakatulong 'tong bidyong ito mga ka-idol, choosing the right car na ilalabas po sa inyo o ilalabas po ninyo sa kasa. Thank you for watching.